Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. This is Sam aka hashtag Biherong Becky. At thank you nga pala sa aking mga bagong subscribers at sa aking mga returning viewers. So today guys, ano ang pag-uusapan natin? Segue lang muna natin ang hiwalayang Sara Labati at Richard Gutierrez. So because we wanted to say something about sa kanilang marriage, no? So, mayroon lang tatlong issue tayo ritong pag-uusapan guys, no? Na nababalitaan natin, like una, yung pagiging waldasera or magastos raw ni Sara Labate, no? So, kung saan nag-react yung kanyang mother-in-law na si Annabel Rama, no? Dahil, yun nga, sobrang gastadora daw ni Sara Labate. So, question is, valid reason ba ito para i-end na agad yung relationship nila bilang mag-asawa kasi may mga anak sila yan, no? So napakahirap kasi kapag ganito ang instance ng isang family, ano? Kasi 'di ba, ang unang maapektuhan diyan ay yung mga bata, no? So kung gastos ang pag-uusapan, since parehas naman silang celebrity at may income naman, I think hindi naman siguro valid reason or sufficient reason yun para mag-decide talaga na maghiwalay sila because of that. So, at saka si Richard bilang isang husband, no, kung sa tingin niya ay nag-overspend na si Sarah, pwede naman siguro niyang kausapin, di ba? So, di ba, buhay mag-asawa, kailangan pag-usapan niyo yon, no? Nang kayo lang para ma-solve niyo yung problema na yon. Kasi iba na kasi talaga ang buhay pag may asawa na. No? Kasi sa Philippines kasi, um, andyan yung pagiging, ano natin, yung extended family, di ba? So, hindi natin masisisi kung bakit ganito yung mga nangyayari ngayon. Pero sana, ayusin ng mag-asawa. Kung yan lang ang dahilan, isa sa mga dahilan, yung pagiging gastadora ni Sara Labate, no? Kuno. So, I think bilang isang asawa, Richard, I think you have to talk your wife, no? Kasi asawa mo 'yan eh. At kung gagastos man yung asawa mo, di ano, 'di ba? Dapat may limit din. Ipaunawa mo sa kanya. At kung hindi talaga siya makikinig, so 'di ba magkaroon kayo ng maayos na usapan pagdating sa bagay na 'yan. So, ang pangalawang issue ay may third party. At napapabalita nga na ito si Sara Labati ay parang nakikipag-flirt or 'di ba sa isang lesbian, parang ganon. So, ang tanong ko, asan ang evidence? Kasi kung accusation lang lahat 'yun, walang evidence, 'di ba? For what? Just to destroy the character of Sarah Labati. So wala naman tayong nakita talaga nagkaroon si Sarah Labati ng intimacy with fellow girl. No? At saka kung magagawa mo ba yun, may dalawa kang anak. Well, nothing is impossible during this era, but I don't think so. For me lang ha, parang ang hirap paniwalaan na ano pa bang hahanapin mo, napakagwapo ng asawa mo, no? Si Richard Gutierrez, maghahanap ka ng ano? Bakit mo pinakasalan kung may hanap ka palang ibang sexuality, no? May ibang gender preference ka palang hinahanap. So, hindi ako naniniwala. Most probably, paninirang puri na lang yun, no? Para alam mo naman sa showbiz, di ba? So, hindi rin naman papakasalan yun. Imposibleng hindi maramdaman ni Richard Gutierrez una pa lang, no? So, especially kung magkaroon na kayo ng, di ba, pagtatalik, imposible yun eh, no? So, hindi ka maging honest sa sarili mo kung ano talaga yung sexuality mo. So, eme-eme na lang siguro yun na ginagawaan na lang ng issue na may third party na isang lesbian. Next is, ang napapabalita ay nagda-drugs daw si Sara Labate. So, nagda-drugs. Paano mo maalagaan yung mga anak mo, yung family mo kung nagda-drugs ka? 'Di ba? So, parang hindi rin ako naniniwala sa part na 'yon. So, nakita natin, some people would say na oo, kasi pumayat nga. Pero baka naman na-stress lang talaga si Sarah. Kasi, guys, ang stress talaga, napakalaking impact nito sa buhay ng isang tao. Hindi lang ibig sabihin na nagda-drugs ang isang tao kaya siya pumayat. Ang stress ay isa sa mga major causes na pumayat ang isang tao. At
pwede pa nga ito mag-uwi sa, alam niyo yun, suicide. So, mahirap guys, ma-stress, no? Kapag nakakaranas ka ng ganyang, ng ganyang, yugto sa buhay mo na ma-stress ka. Kailangan maghahanap ka talaga ng outlet mo eh. Kaya siguro si Sarah, pumupunta na lang sa ibang tao, sa mga friends niya, dahil stress na siya sa pamilya, no? Kasi we all know the personality of Annabel Rama talaga, no? Talagang talakera, sorry ha. Pero yun talaga ang nakikita natin, no? So, um, alam mo yun, bawas-bawasan din sana yung paging talakera, madam. Kasi, ano mo yan eh, daughter-in-law mo yan eh. Magulang yan, ina yan ng mga apo mo. So, dapat, bawas-bawasan din kasi, pinanood ko guys yung mga interview ni Sara Labati, no? Previously, napaka-prudent ni Sara, napaka-mahinahon niya, no? Hindi siya lumaki sa ganung pamilya na talakan portion ang labanan. So, siguro nasakal na rin siya, no? Magkasama kayong ganyan. Dapat bigyan mo rin ng freedom si Sarah, no? Tapos, eto na nga, sum up natin, no? And gusto ko na rin mag-share sa family ko kasi just being open na rin tayo guys sa discussion na to, no? Hipag ko before, no? Nakaranas ng ganyan issue. Pero, yun nga, napapabalitaan natin ngayon na mga Gutierrezes nga daw ay nag-unfollow na kay Sarah. Eto ha, take ko lang to. Yung hipag ko na yon ay nakakaranas siya ng stress din kasi yan, third party, eme ng kapatid ko. Pero what did I do? No? So, inisip ko kasi yung kapakanan ng pamilya, ayoko nang as much as possible, kung kayang isalba yung isang family, no? We have to do something, yung family, no? Ako bilang bayaw niya, so, sabi ko nga sa hipag ko, kasal kayo, no? Kung sakali man gano'n ang issue sa brother ko. So, legit ka eh, legal ka eh. So, ganun. Kahit papaano, napapakalma yung hipag ko. So, sa mga kamag-anak ni Richard, no, kapatid niya, siguro hindi naman masama kung gano'n na yung binobomba ni Annabel Rama, si Sara Labate, kayo, nakakakita kayo ng mga kapatid, hindi ibig sabihin na yun ang ng mother niyo. Sana naman, iniisipin natin yung kapakanan ng pamilya, no? Ako sinabi ko sa hipag, kung magpakatatag ka, be strong, sinusuportahan ko yung hipag ko kasi ang lalaki, 'di ba? At saka pinagsasabihan ko rin yung kapatid ko na, bro, na you have your family. Mawawasak 'yan. No, lalo ang babae pag nagbabago na yung figure niya, naanakan mo na, mag-iiba, nawawala na yung talagang freshness nila. So nagkakaroon yan sila ng insecurity. Pinaunawa ako sa kapatid ko yun. Hindi ko kinukonsenti yung kapatid ko ha, bilang nakakatanda niyang kapatid. So, so far, so good ngayon yung relationship nila na naisalba, na naging maayos, no? So, 'di ba? Kasi may kasabihan nga tayo, what God has put together, let no man separate. So, dapat ganun ang gawin ng side ni Richard noon. Isalba dapat. Hindi dapat lalong bombahin pa si Sarah kasi ang babae maraming pinagdadaanan, like yung yun ba yung anong tawag niyan, post ineme. Basta yun sa mga babae, 'di ba, kapag nanganak ka na, nagkakaroon ka na ng parang sa sarili mo kasi may mga changes na nga. So dapat sa family ni Richard, mga kapatid niya, instead na alam mo yun, bigyan natin ng magandang advice, wag lalo natin i-down kasi at the end of the day, sayang yung relationship, yung mga bata, no, ang maapektuhan diyan sa kanilang pamilya. And then, 'di ba, sabi-sabi pa nga na si Richard daw ay mama's boy. Kay Richard naman, dapat ipaglaban mo rin yung family mo, no? Manindigan ka rin kasi pinakasalan ka ni Sarah, ibig sabihin mahal ka niya, no? Hindi sa mga previous interview naman din talaga nung kasikatan niya, give up nga niya para sa iyo. And tapos ewan ko kung totoo yung mga post ngayon na
andito si Barbie Imperial, 'di ba? So, parang ano, opirmahan mo na yung annulment, sabi pa ni Annabel Rama, kung totoo man yun. Pero guys, no, I mean, yan ba yung solusyon? 'Di ba? Napakadali naman sa buhay talaga ng mga artista na ganun-ganun lang. Sinasabi rin ng iba na ilayo na lang ni Sarah yung sarili niya para iwas stress. Yes, madaling sabihin, pero well, at the end of the day, si Sarah din ang magdidesisyon nun kung gusto na lang talaga niya magkaroon ng peace of mind. Kasi yan talaga ang mahirap kapag no, sanga-sanga. So, kung pwede nga lang sana yung manirahan sila sa isang bubong na sila lang dapat. Kasi ganun dapat eh. Kaya kayo nagbumuo ng isang pamilya kasi kayo yun. 'Di ba? Kayong dalawa, two becomes one. Diba? To become one. So yun na yun. Wala na dapat nangingialam. Advice pwede, pero yung advice dapat na nakakabuti. Hindi ikakasasama ng pamilya. Kasi kawawa din naman ang si Sara Labati no, na talagang tinadtad, binomba, tinadtad ng mga negativities, ng mga intriga galing pa mismo sa pamilya ng lalaki. So, nakakaloka. For your information naman mga Gutierrez, babae, lalaki yung side nyo, babae si Sarah, no? And then, mas marami pang hanas yung sa inyong pamilya. Nakakaloka. So, 'di ba? I mean, asan yung pagmamahal nyo kay Sarah, no? Tapos meron pang eme-eme na ipapa din i-test daw yung isang anak ni Sarah Labate. Diyos ko naman, paano naman makakagawa ng sideline pa si Sarah Labate, no? Sa piling ni Richard Gutierrez. So, ang dami na talaga. Ang dami ng mga issue. So, sana, kung magkaayos pa kaya sila, well, I do hope, no, na magkaayos pa sana sila. Pero kung hindi na, wala tayong magagawa. Decision nila yon. Pero, yun lang sa akin, no, bilang family, dapat hindi natin i-push yung mag-asawa na maghiwalay na dahil lang sa mga ganong mga issue. Kasi kung mayroon wala namang perfecto sa isang relationship eh. No? So kung ganun ang mga issue kay Sarah na magastos, blah blah blah, eh madaling solusyonan lang 'yun, 'di ba? Pero mas mabigat pa doon mga binibintang like ano na nambababae si Sarah and then nagda-drugs. May mga mas mahirap yung tanggapin, pero at least tama yung ginagawa ni Sarah na mag-ano muna siya, mag-relax, no? Para, alam mo yun, ma-unwind siya. Kasi, ang hirap ng ganyan. Naramdaman ko yan kasi yung hipag ko, mas kumamping ako sa hipag ko noon talaga, no? Mas naging open ako sa hipag ko, nag-heart to heart talk kami. And then, yun, so far so good ngayon. Maganda yung kinalabasan. And I do hope in the upcoming years, kasi kami guys, wala na kaming parents. So, ako bilang nakakatandang kapatid, no, ayoko nang nakakakita ng pamilya na kihiwalay. Kasi ako being a single person ha, pangarap ko nga magkaroon ng pamilya. Pero 'di ba, blessing yun eh, magtutulungan kayo. Hindi dapat, ah, alam mo yun, watak-watak kayo bilang isang pamilya. So yun lang guys, no, let's do hope for the best sa kanilang pamilya ni Sara Labati at Richard Gutierrez. Basta yun lang masasabi ko sa iyo, Richard, be man enough, no? At tumayo kang ama sa iyong pamilya, no? And kay Sara naman, well, um, enjoy mo muna yung sarili mo, bigyan mo ng space yung sarili mo, girl. Kalma lang. Ayun, ganun lang. So yun lang guys, thank you so much for watching this video. Have a wonderful day. Bye.